And hello guys and welcome back sa Usapang Kanto with One Talk PH. Luzon, Visayas at Mindanao, kamusta na po kayong lahat mga kapatid? Ngayon po ay araw ng Martes, April 14. Nako. Malapit na mga magkalahating buwan itong buwan ng Abril mga kapatid. Napakabilis talaga ng panahon. So ito ngayon mga kababayan, susunugin po natin ngayon dito sa ating talakayan mga kapatid. Itong statement na binitawan mga kababayan ni Davao Mayor Baste Duterte. Na kung saan mga kapatid, talagang itong si Baste nagsasalita lamang ng hindi pinag-iisipan. 'Di ba? Dahil mga kapatid, tinamaan po dito sa kanyang naging speech, itong kanyang ama na nakulong ngayon sa dahig mga kapatid, sa ICC dahig Netherlands dahil sa kasong extrajudicial killings at crimes against humanity. Ewan ko ba dito kay Baste mga kapatid? Puro salita, kulang naman sa gawa. Pero bago tayo magpatuloy mga kababayan, huwag niyo po sanang kalimutang i-like ang ating video ngayon para i-share pa po ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. And sa mga hindi pa nakakaalam dyan, meron din po tayong Facebook page mga kapatid. Same name lang po yan, One Talk PH. And meron din tayong TikTok mga kapatid na pwede nyo pong i-subscribe at i-follow. Na kung saan mga kababayan, yung mga ganitong post po, ay doon po ito nakapost mga kapatid sa ating Facebook at TikTok. At mabilis nyo pong maisi-share mga kapatid sa inyong mga personal account itong ating mga pinopost doon. Suportahan nyo po mga kababayan, malaking bagay po yan sa ating sumusuporta tulad ko sa tulad kong sumusuporta kay Pangulong Marcos. So ito na nga mga kapatid, sabi ni Basti dito mga kababayan, wag daw isisi ng mahal na Pangulo, itong kapalpakan ng kanyang administrasyon sa kanyang mga kasamahan dyan sa gabinete. Dahil unang-una daw sa lahat mga kabatid, si President Marcos daw ang tawag nito, Commander-in-Chief ng ating bansa. And dahil dito mga kababayan, masusunog natin ngayong araw itong si Baste Duterte. Anyway mga kapatid, pakinggan muna natin itong kanyang mga sinabi dito. Siya nagbukas ng usapin ng flood control na Si PBBM daw ang nagsimula sa usapin ng flood control. Tapos may mga ghost project. Kaya na may mga ghost project daw mga kababayan. Sabi ni Baste, si PBBM ang nagsimula sa usapin ng flood control na sandamakmak ang ghost project. Pero dahil sa ginawang niya ni President BBM mga kabatid, na booking yung mga kontraktor na pinagkakakitaan ang mga proyekto ng gobyerno simula pa sa panahon ng kanyang ama. Bakit ko nasabi yan? Saan na ba si Diskaya ngayon? Sino ba ang pamilya Diskaya under Duterte administration? Hindi ba sila ang number 1 contractor? Biruin nyo, nagsimula ang mga Diskaya sa napakaliit nilang negosyo hanggang sa naging bilyonaryo sila. At saan ba sila nagsimulang yumaman? Hindi ba sa panahon ng kanyang ama? So dito pa lang, round 1 pa lang mga kababayan, tinamaan na si former President Duterte dito sa speech ng kanyang ama. Tuloy natin. ng usapin ng flood control na may mga ghost project. Kaya ako tumahimik talaga. Kaya daw siya tumahimik mga kabatid. Dahil inoobserbahan daw niya itong inisyatibong ginawa ng mahal na Pangulo na kung saan nga sinimulang imbisigahan
ang mga anomalyang nangyayari sa loob ng DPWH. Tumahimik siya mga kapatid dahil pinapakiramdaman niya kung mabubuking ba ng mahal na Pangulo yung mga ginawang korupsyon ng kanyang ama sa ilalim ng administrasyon nito. Diba? And ngayon, naghahanap sila ng kanilang mga iriribat sa ginawang inisyatibo ng mahal na Pangulo. Unfortunately, mga kababayan, wala po silang nagawa. Diba? Dahil nga mga kabatid, yung big time na kontraktor na kanilang pinagkakakitaan noon, saan na ba ngayon? Nakakulong na nga itong si Diskaya. And isa pa pala mga kabatid, wag po pala nating kalimutan na dahil dito sa ginawang ito ni Pangulong Marcos, na kung saan inimbisigahan niya sa ilalim ng kanyang administrasyon itong malawakang korupsyon na nangyayari sa DPWH, ay nabuking din pala mga kababayan itong kanang kamay ni Tatay Digongyo na si Bongo. Dahil nga doon mga kabatid sa naging tawag dito, bilyon-bilyong kontrata na nakuha ng CLTG company, construction company ng kanilang pamilya. Na kung saan itong ang CLTG mga kababayan ay initials po yan sa pangalan ni Christopher Lawrence Bongo. Diba? Initials po yan mga kabatid, at doon po napag-alaman na pati pala itong si Bongo, or pati pala itong pamilya ni Senator Bongo mga kabatid ay dawit pala sa malawakang malawakang korupsyon na nangyayari sa loob ng DPWH. Huwag po natin kalimutan yan mga kababayan. Tuloy. Kasi hinayaan ko na mag-self-destruct yung na yan. Self-destruct? Saan mo hinugot yung self-destruct, baste? Lahat ng involved, lahat ng bigating involved dito sa issue ng flood control ay dating mga tuta ng ama mo. Di ba? Si Diskaya, si Bongo, si tawag dito, ano pangalan nun yung congressman? Kalimutan ko tuloy. Saldico pala. Si Saldico, kanino bang tao yan? Hindi ba kay Digong? Ang laki nga ng kinita ni former President Duterte dyan dahil doon sa dahil doon sa pandemic Isa yan sa naging channel ng kickbackan noong pandemic ni Tatay Digong mga kabatid. Itong si Saldico. Huwag niyong kalimutan yan mga kababayan. Bago na involved, bago pumutok ang issue dito sa flood control mga kabatid, yang si Saldico under Duterte administration pa lang mga kababayan, kumikita na rin po dyan si Tatay Digong nyo. Sila ni Rose Nonolin, yun ba yun? Tama ba yung pagka-recall ko? Kasi yung SunWest company na yan, na pagmamayari ng kapatid ni Saldico mga kabatid, ay isa po yan sa talagang kumubra ng pera under Duterte administration doon sa issue ng pandemic. Diba mga kapatid? Paano nag-self-destruct ang mahal na Pangulo? Yung mga pangunahing utak sa issue ng flood control dati yung mga tuta ng ama mo. Si Libiste, number 1, isa din niya si Libiste mga kapatid. Huwag niyong kalimutan. Si Duterte din ang nagbigay ng prangkisa dyan kay Libiste. Mga kababayan. Ngayon, nabuking silang lahat sa ilalim ng administrasyon ni former president, sa ilalim ng administrasyon ni PBBM. Tignan nyo ngayon mga kapatid, saan ba nagti-take side itong sila Libiste? Hindi ba sa mga Duterte? Lahat na nandyan ngayon sa kampo ng mga Duterte mga kababayan, meron pong bahid ng korupsyon na ginawa sa ating bansa.
Real talk yan mga kapatid. Si Kiko Barsaga na sinunog mga kapatid ni Falsis. Oh. May bahay din ng corruption yon. Saan ba siya ngayon? Hindi ba nandyan din sa kampo ng mga Duterte? Lahat ng mga bigating pangalan dito sa ating bansa, mga kababayan, na sangkot sa issue ng korupsyon, no, dito sa loob ng ating bansa, dito sa Pilipinas, nandyan lahat sa panig ng mga Duterte. Tapos ngayon sasabihin mo, no, hinahayaan mong mag-self-destruct ang administrasyong Marcos? Okay ka lang ba dyan, Baste? Tuloy. Kasi alam ko sasabog sa mukha niya yan because Sasabog sa mukha niya? Kanino bang mga kaalyado ngayon ang nakakulong? Kaninong ama ba ang nakakulong ngayon? unang-una sa lahat, pag ikaw executive, Ito, pakinggan nyo ha. Dito natin lulutuin si Baste, mga kabatid. Ito, pakinggan nyo. mukha niya yan because unang-una sa lahat, pag ikaw eksekutibo, Oh, you cannot point at someone else for the mistakes of your administration. sigurado ka dyan ha. Mga kabatid, narinig nyo ang sabi ni Baste. Sabi niya, unang-una sa lahat, pag ikaw eksekutibo, you cannot point at someone else, no? For the mistake of your administration. Responsibilidad mo yan, no? Bilang presidente. Ngayon, Baste, sinasabi mo ba sa amin, no? Na ang ama mo talaga ang utak, no? Nang nangyaring krimen sa loob ng kanyang administrasyon? Oh. Sabi mo, yung kapalpakan ng iyong mga ng iyong administrasyon, wag mong isisi doon sa mga sa mga kasama mo sa loob ng ng administrasyon mo. Dahil ikaw, no, ikaw ang commander in chief, ikaw ang executive, 'di ba? Ikaw ang pangulo. Therefore, mga kabatid, huwag din silang umiyak kung bakit kinukulong si Digong doon sa ICC. Dahil unang-una sa lahat, mga kababayan, no, walang ibang dapat sisihin, no, sa pagkakulong ni Digong kundi siya. Dahil mga kabatid, siya din, no, ang commander-in-chief, siya din mga kababayan ang executive, siya din ang pangulo noong nangyari ang tukhang. Oh, di ba? Bakit kayo sumisigaw ngayon na bring him home? Ikaw pala mismo, Baste, alam mo yung kapalpakan ng ama mo. Oh, nagets nyo yung point, mga kabatid? Galing na yan mismo sa bunganga ni Baste. You cannot point at someone else for the mistake of your administration. Oh, para bang sinabi ni Baste dito sa kanyang ama, o tatay, oh, you cannot point at someone else for the mistake of your administration. Tama lang na nandyan ka ngayon sa kulungan ng ICC. Oh, di ba? Kaya nga ang caption ko dito banat ni Mayor Baste Duterte kay PBBM habang nasa dahig, no? Yung kanyang ama dahil sa kasong extrajudicial killings at crimes against humanity. Kasi nga mga kabatid, kung gagamitin natin tong linya niya kay Tatay Digong niya, saktong-sakto Oh. Hindi mo pwedeng basta lang i-apply yan kay PBBM. I-apply mo yan sa ama mo nang makita mo, no, kung ano yung pinagsasabi mo. 'Di ba? Basic lang yan Practice what you preach. Tinamaan ng tatay mo. Oh, dapat malaman to ng ICC, mga kabatid, itong mga ganitong litanya ni Baste. Oh, kasi nga mga kababayan, malaking bagay ito, makakatulong talaga ito
No, itong statement na ito ng kanyang ama, ng kanyang anak, makakatulong talaga itong mga kapatid, no? Sa kinakaharap na kaso ngayon ni Tatay Digong nyo. Mismo pala anak niya, alam niya eh. Alam pala ng anak niya eh. No? Na siya ang utak. Nang nangyaring karahasan sa loob ng ating bansa under Duterte administration, alam ni Baste. Tapos si Sara nagdi-deny. Yung legal counsel nila dinideny. Mismo kay Baste na nanggaling eh. Huwag mong isisi sa iba yan. Responsibilidad mo yan dahil ikaw ang presidente. Ngayon, malinaw na mga kapatid. No? Na pinagluloko lang ng mga DDS. No? Itong pinagluloko lang ng mga Duterte itong mga DDS. Malinaw pa yan sa sikat ng araw, mga kababayan. Ay nako, tuloy. Palakpakan din yung mga kumag, Palakpakan din sila, mga kababayan. Tuwang-tuwa sila, mga kapatid. No? Sa sinabing ito ni Baste. Tulad nito, no? Palitan kaya natin yung muka dito ni Baste. No? Ilagay kaya natin ang muka ni Digong. Well, kaya ko nga nilagay dito yung muka ni Tatay Digong nyo para i-emphasize no, na itong mga pinagsasabi ni Baste dito patama niya sa kanyang ama. Hindi lang basta sa mahal na Pangulo, kundi maging sa kanyang ama. Tapos ito mga DDS, mga kapatid, tuwang-tuwa Tuwang-tuwa sila, mga kababayan. Akala nila tumama na si Baste. Yun pala, si Tatay Digong nila ang tinamaan. Or si Tatay Digong nila ang pinapatamaan ni Baste. Nakahanap ng ganyan, mga kababayan, ano? Ang galing magsalita, akala mo may tama eh. May tama nga. Sa sarili nga niyang ama. Responsibilidad mo yan, ibig sabihin, either hindi ka nag-iisip o kulang ka sa pag-isip o hindi mo talaga gusto yung trabaho mo. Ibig sabihin, kaya ganon yung ginawa ni Tatay Digong mo dahil hindi siya nag-iisip? Baste? Yun ba yung point mo? Kaya nagkandalit-siletse ang bansang Pilipinas under sa administrasyon ng ama mo dahil hindi pala kagustuhan ng ama mo yung kanyang trabaho. Well, mga kapatid, kung titignan naman natin ang history, no, ng 2016 election, ano ba sabi ni Tatay Digong nyo? Wala naman akong planong tumakbong presidente. Napilitan lang ako dahil sa tawag ng mga Pilipino, ng mga kababayan daw niyang mga Pilipino. So kaya pala ganun ang ginawa ni Tatay Digong nyo noong administrasyon niya dahil wala naman talaga siyang plano. Wala naman talaga sa plano niya na maging presidente daw ng Pilipinas. No, dahil wala sa plano niya, wala siyang interest na gampanan yung kanyang pagiging presidente. Ayun, yung West Philippine Sea, pinaubaya sa China. Yung karagatan natin, hinayaang gawing fishing pond, no? Fishing pond. Hinayaan yung gawing fish pond ng mga incheck. Yung ating mga kasundaluhan, imbes na tawag nito, bigyan niya ng mga magagandang training, anong ginawa niya? Pinatambay niya, tinanggal niya yung mga balikatan exercise. Tapos mga kababayan, no, dahil hindi niya kayang gampanan yung kanyang pagiging presidente, no, dahil hindi niya kayang mapigilan itong mga illegal na negosyo ni Michael Yang, ang pinagbuntunan niya ng galit, mga kapatid, para hindi siya masisi, no, sa pagdami ng mga illegal na illegal na droga dito sa ating bansa. Ang pinagbuntunan niya ng galit yung ating mga kababayang mga Pilipino. Kaya ang resulta, mga kababayan, mahigit 30,000 Filipinos ang nadamay. Yan pala yun.
galing na mismo kay Baste, mga kabatid. Di ba? Tama ba, mga kabatid? Oh, sabi ko sa inyo, masusunog si Baste dito eh. Ito mga kababayan, no? Hindi po ito na-quote ng mga mainstream media. Ako lang po ang naka-quote nito, mga kabatid. Di ba? And nung naghahanap ako kahapon ng ipopost doon sa ating Facebook at TikTok, pinapakinggan ko yung speech niya. At ito nga ang nahagip ko. Hindi po ito nakuha ng mainstream media agad. Oh. Saktong-sakto kasi mga kabatid, itong mga pinagdadaldal ni Basti dito, no? Doon sa nangyari sa kanyang ama. Perfect na perfect, mga kababayan. Ulitin nga natin, ang ganda ng sinabi niya dito eh. Responsibilidad mo yan, ibig sabihin, either hindi ka nag-iisip o kulang ka sa pag-iisip o Kulang nga sa pag-iisip si Tatay Digong niya. At saka hindi na rin nakakapag-isip ng maayos yon. Kasi nga mga kabatid, puro na pintanil ang ginagamit nun eh. No? Sandamakmak na yung pintanil na hinihigop ni Digong. O tingnan nyo yung interview niya kay Aluchi Cruz Valdez. Anong sagot ni Digong doon? Oh, hindi ba accurate na accurate dito sa binitawang statement ni Baste? hindi mo talaga gusto yung trabaho mo. Oh, hindi talaga gusto ni Tatay Digong niya yung trabaho niya noon. Dahil pang mayor nga lang siya eh. Napilitan lang siya sa mga makukulit na mga Pilipino na gusto siyang patakbuhin presidente. Kaya nung tumakbo siya, wala na. Ang daming nawala sa Pilipinas. O kita mo ngayon, nag-backfire sa kanya, and then, Tama ka. Nag-backfire sa ama mo. Oh, kita mo ngayon, saan na ba ang ama mo? Oh, saan na ba ang ama mo? Hindi ba? Nasa ICC na? Nag-backfire sa ama mo, ang ginawa niya. Di ba? Ito yung literal mga kabatid na back to you, Baste. Oh, wala eh. Kitang-kita dito mga kabatid na yung kanyang binabanatan dito ay sarili lang din niyang ama. At hindi ang mahal na Pangulo. Kasi itong mga sinasabi niya dito, mas applicable mga kababayan, no? Sa kanyang ama. Oh, di ba? hindi po ito applicable sa mahal na Pangulo. Sa kanyang ama mismo ito dapat sinasabi. they attempted to, lagi nilang ililiko doon. Pinakita naman namin lahat. Sa Davao, walang ghost project. Wala nang ghost project sa Davao. Wala nang ghost project. Kaya naman pala. Merong ilang milyon yon yung naging ghost project yun sa Davao? Under sa tawag nito? Ay, hindi naman pala talaga ghost project mga kapatid. Unfinished project lang. No? Naalala nyo ba yung balita nung nakaraang taon mga kababayan na kung saan yung kaya daw binabaha yung isang barangay dyan sa Davao dahil magpahanggang ngayon mga kapatid. No? Hindi po tinapos ng kontraktor yung pinagawang flood control project dyan sa isang barangay sa Davao na kung saan ang may hawak, no, yung nasabing kontraktor noon mga kababayan ay walang iba kundi ang pamilya ko. Aray ko talaga, Baste. Wala nga siguro. Sige sabihin natin walang ghost project. Pero merong unfinished project. Aray ko. Magkaiba kasi ang ghost project sa unfinished project. Oh, mas malala yung ghost project mga kapatid. Kaya nga hindi niya ginamit yung term na unfinished project eh. Kasi nga mga kababayan, pagka ginamit niya yon, nandyan si Bungo, tatamaan si Bungo. Aray ko, Baste. Aray ko. Ba't mo naman pinamuka sa akin yung bagay na yan? Nakalimutan ko lang yung
pangalan ng barangay, pero nandito yan sa mga content na naka-upload sa ating channel, mga kababayan. No, yung na sinasabing barangay na I think nasa mga 90 million yung budget nun. Talaga ba na? Talagang itong si Basti, oh. Mahilig talaga magpatawa eh. Minsan ka na nga lang bumanat, sablay pa. May resibo kami lahat doon. Talagang may resibo yun. Oh. Kasi nga, hindi naman namin malalaman yun kung kung walang resibo. Merong kontrata na kung saan ang nakapirma yung pamilya ni Go. I think yung kuwan pa yata ni Bongo yung nakapirma doon, yung half brother niya eh. Literal na back to you no? Sana So yan lang mga kababayan. Pasensya na kayo kung 2 araw tayo hindi nakapag-content dahil may preparation kasi kaming ginawa para sa kaarawan ng aking namayapang anak. No, kaya hindi ako nakapag-content dahil medyo pagod. Anyway, babawi tayo ngayon mga kapatid. And abangan nyo pala maya mga kababayan, yung tawag dito, hearing po dyan sa House of the Representatives. Nako mga kapatid, dito na magkakaalaman kung gaano kadami ang pera ng mga Duterte na kanilang kinurakot. Siguro magla-live ako mamaya uli mga kapatid. Abang-abangan nyo po yan mga kababayan. Hanggang dito na lang at magpiprepare pa ako. Sabay-sabay po tayo mag-almusal mga kapatid. And isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Hanggang dito na lang. Adios. Ulit-ulit pa Redundant ka na, One Talk PH.